Hello, good morning mga kuya ko. Sabado ngayon at walang pasok ang inyong kuya. Sasagutin ko lang yung tanong ng isa nating followers pero ayaw na niya magpabanggit ng pangalan. Sabi niya, kuya, mura lang ba ang sasakyan dyan sa Korea? Bakit hindi ka na lang bumili ng sasakyan? So kung brand new na sasakyan ang bibilhin mo, nag-a-average siya ng mga 25,000 US dollars o mga 1.5 million peso, more or less yan, depende sa sasakyan na bibilhin mo, no? Pero marami kang tax na babayaran dito. Unang-una dyan yung registration tax na may 5%, depende sa retail price. And then pangalawa yung acquisition tax na may 2%, magdidepende pa rin yan kung anong klaseng sasakyan ang bibilhin mo. And then yung isa pa, yung tax band, ibig sabihin yung subway band na babayaran mo, which is magdidepende rin yan doon sa engine displacement ng sasakyan mo. Even doon sa mga big bikes na may 450cc pataas, magdidepende yan doon sa makina magkano yung tax na babayaran mo. Pero kung magbabayad ka man ng mga taxes na yan, palagay ko okay lang kasi dito makikita mo kung saan napupunta yung mga taxes na ibinabayad mo. Sa mga kanto, bawat street, bawat sulok, may mga camera, mga kalsada, magagandang kalsada, malalapad ang daan, walang traffic, walang lubakan, at especially safety. Diyan sa Pilipinas, nagbabayad ka rin naman ng tax, di ba? Pero sure ka ba na 100% ng tax na ibinabayad mo ay napapakinabangan ng taong bayan? At syempre, unang requirements dyan, yung lisensya mo at saka yung insurance. Kung dyan sa Pilipinas, yung mga lumang sasakyan, hindi na nila nilalagyan ng insurance. Dito, kay luma, kay bago, requirements dyan, dapat may insurance ang sasakyan at saka yung tao. So siguro no need na akong bumili ng sasakyan dito, yung mga OFW rito, kasi napakaganda ng public transport dito. Tinalakay ko na yun ng mga unang vlogs ko, yung bus, yung taxi, yung train especially. So hindi mo na kailangan magsasakyan kasi mas komportable ka kung wala kang sasakyan. Makakaiwas ka pa sa mga gastos mo, syempre yung mga taxes mo, yung engine maintenance mo, gasolina mo, insurance, at saka mas makakapagpahinga ka doon sa public transport kaysa magdadrive ka pa. Kung lumang sasakyan naman ang plano mong bilhin, ako halos ipinamimigay na lamang ang sasakyan dito, lalo na yung mga lumang sasakyan, kasi dito pag itinapon nila o scrapped nila yung mga sasakyan nila, sila pa mismo yung nagbabayad. Actually ako personally, binibigyan ako ng sasakyan ng isang kaibigan kong Koreano kasi gusto niya magpalit at i-dispose yung sasakyan niya. Kaysa magbayad siya, ibigay na lang daw sa akin. So tinanggihan ko kasi poproblemahin ko pa yun eh. At kung presyo naman ng mga second hand o lumang sasakyan yung tinatanong mo, sa palagay ko, 2 o 3 sweldo ng mga OFW makakabili na siya ng sasakyan niya dito. Palagay ko, nagpe-price siya ng mga 3 to 5 million Korean won or mga 200 to 300,000 pesos, meron ka ng maayos na sasakyan. Nga lang kailangan mong i-accept yung mga consequences nun, yung mga gastos na kasunod nun, di ba?